Binabati ko ang lahat ng mga tagapakinig dito ng isang magandang araw o gabi. Itong kuwento na ito ay nangyari taong 1988. Unang pagkakataon na magbuntis ako. Tawagin ninyo ako sa pangalang Wilma ng Boruanga, Aklan. Itong lugar namin, Sir Dan, yung parang pinakadulo na nga ng Aklan. Batang-bata pa ako ng panahong ito dahil maaga nga akong nabuntis. Nangyari kasi ito noong ako ay nasa 17 taong gulang pa lamang. Wala pa sa legal na edad. Ganon din yung nakabuntis sa akin na mas bata pa nga ng 1 taon. Tawagin naman natin siyang Angelo. Ang plano namin noon ay ituloy muna ni Angelo yung pag-aaral niya, kaya mananatili lang ako sa bahay namin hanggang sa mga anak. Eksakto kasi napasok ka na at may kalakihan na rin yung tiyan ko, kaya hindi ko na talaga kayang mag-enroll pa. Ayaw ko sanang tumigil pero wala rin akong magagawa noon. Bale, binibisita lang ako ni Angelo sa bahay namin. Kababaryo ko rin kasi ito. Nagpadala kasi kami sa bugso ng damdamin, kaya ganun nga yung nangyari. Nang mangyari itong kwento ko, nasa mga 7 buwan na rin yung tiyan ko. Malaki na, kaya nahihirapan na rin akong kumilos. At hindi rin ako naglalabas masyado ng bahay. Ang laki kasi ng tiyan ko noon dahil sobrang hilig ko sa matamis. Ang sabi ng doktor ay hindi daw pala dapat ganon dahil mas lalaki daw yung bata sa loob. At syempre, hindi rin tama talaga na puro matamis yung kinakain. Yung nanay at tatay ko ay namimili ng mga alimango, isda at sugpo. Buy and sell yung ginagawa namin. Bibilhin namin sa mga mangingisda sa baryo namin. Tapos dadalhin nga ng mga magulang ko sa bayan para ibenta ang mga yon sa mas mataas na presyo. Yun po yung ikinabubuhay namin noon, Sir Dan. Kaya madalas na kami lang ng kuya ko at ng lolo ko yung naiiwan sa bahay dahil abala nga sila nanay. Yung lola ko naman ay pumanaw na rin ng panahong ito. Yung lolo ko noon ay nasa mahigit 70 taong gulang na rin. Pero medyo malakas pa naman kahit papaano. Mga alas 5 pa lang ng umaga, marami ng tao sa amin. May mga nagbebenta na ng mga huli nila. Pero tulad nga ng sabi ko, alimango, isda at sugpo lang yung kinukuha ng mga magulang ko. Kapag ibang produktong dagat na ay hindi na nga nila binibili, kaya sa iba na ibinibenta ng mga kababaryo namin. Tuwing lalabas ako ng umaga, talagang madalas nilang masita yung tiyan ko na may kalakihan talaga kumpara sa ibang nagbubuntis. Kahit nagpa-check up na nga ako, bala ko pa rin noong mga naksahilot. Kamag-anak namin yung kumadrona at mas komportable naman ako sa kanya. Itong kumadrona po na ito ay nagtapos rin naman ng nursing. Hindi lang nakakuha ng board exam, kaya hindi masasabing lisensyado. Pero ang kinagandahan lang po doon, kumadrona rin yung kanyang nanay. Kaya kahit medyo bata pa naman yung edad nito, ay natuto na rin nga siya. Lalo at meron din ngang kinalaman kahit papaano sa kanyang pinag-aralan. Kaya hindi na rin nakakatakot na siya yung magpaanak sa akin. Dahil rin sa dami ng nagbebenta ng mga produkto nila tuwing umaga doon sa amin, hindi maiwasang labas-pasok ang mga tao doon sa bahay. Gagamit ng kubeta, makikiinom ng tubig, magkakape, mga ganon. Kaya sanay na rin nga ako na tuwing umaga ay kung sino-sino talaga ang pumapasok sa bahay. Doon lang rin sila banda sa may kusina. Masaya rin naman kami. Lalo at nagkukwentuhan nga rin kung minsan. Hindi nga lang maiwasan na may mga kababaryo na doon din sa amin nagbebenta na talagang kailangan kong mag-ingat. Mga taong pinaghihinalaang aswang sa lugar namin. Kadalasan, mga matatanda. Kung tama yung pagkakaalala ko, mga nasa 3 o 4 sa kanila noon yung madalas magbenta din sa amin, kaya nakikita ko sila lagi. Minsan, kapag nasa labas ako at dumating yung kahit sino sa kanila, pumapasok na lang ako agad ng bahay. Minsan naman, sinasabihan rin ako ng nanay ko.
Dahil naniniwala din kasi yung mga magulang ko sa mga aswang. Pansin ko rin naman na iba sila makatingin. Silang mga pinaghihinalaan. Meron talagang kakaiba sa kanila na mapapaisip ka nga na baka totoo yung mga sinasabi ng iba tungkol sa kanila. Na mga aswang nga yung mga ito. Mabuti na lang din at hindi sila magkakaibigan o magkakamag-anak. Kaya hindi mo sila makikitang nagkakasama at iba-ibang oras din yung punta nila sa umaga doon sa bahay namin. Mga 9:00 pa naman kasi umaalis sila nanay papuntang bayan. Kaya maraming oras pa yung mga kababaryo namin para ihatid sa amin ang kanilang mga ibinibenta. Isang umaga, habang abala nga yung mga magulang ko, nasa kusina naman ako, umiinom ng gatas at kumakain ng tinapay. Nagbabasa-basa rin ako ng pocketbook noon. Nakatalikod ako sa may pinto, sa may kusina. Nagulat ako nung may biglang umakbay sa akin. "Ano ba yung binabasa mo, Iha?" Sabi pa nito sabay akbay. Pagtingala ko ay nakita ko si Lola Remy na nakatingin doon sa binabasa ko. Itong matanda na ito ay isa sa mga pinaghihinalaan sa baryo namin. Kaya agad nga akong kinabahan. Pocketbook lang po, Lola. Libangan ko lang po ito." Sabi ko naman noon. Sabay sinubukan kong tanggalin ang pagkakaakbay nito sa balikat ko. Pero sinabihan niya ako na, "May sasabihin ako sa iyo, Iha. Binabalaan kitang mag-ingat dyan kay Randy. Alam mo ba," sabi ng anak ko, nung mapadaan daw siya dito, mga 3:00 daw ng madaling araw, nakita daw niya si Randy na umaali-aligid dito sa bahay ninyo. Sabi pa nga ng matanda. Alam kong isa rin ako sa pinag-uusapan dito na aswang. Dinidedma ko na lang din. Pero yung si Randy, sigurado akong aswang yan. Magtiwala ka sa akin. Nanay ko mismo yung nagsabi nung nabubuhay pa ito. Kaya alam kong totoo yan. Dagdag pa ni Lola Remy. Itong sinasabi niyang ito na si Randy ay mas matanda pa sa kanya ng ilang taon at kababaryo rin nga namin. Tuwing umaga, nagdadala ito ng mga alimangong nahuli ng kanyang anak. Kaya talagang araw-araw kong nakikita si Lolo Randy. Nung sabihin nga yun ni Lola Remy, nalito talaga ako noon, Sir Dan. Kinilabutan din ako dahil baka pareho lang naman silang aswang ni Mang Randy. O baka si Mang Randy talaga yung hindi aswang. Litong-lito ako noon. Kaya inuna ko na munang tumayo at sinabi ko kay Lola Remy na papasok na ako ng kwarto. Nung nag-alisan na nga yung mga tao, bago umalis sila nanay, ay sinabi ko nga sa kanila iyon. Maging sila ay nalito rin. At nabanggit ng tatay ko na yung nanay daw talaga ni Lola Remy noon, yung unang aswang sa kanilang pamilya. Pero ang iniisip daw ng lahat ay si Lola Remy ang nagmana doon. Kung totoo yung sinasabi niya na nanay niya mismo yung nagkumpirma sa kanya na aswang si Lolo Randy, baka nga raw totoo talaga dahil aswang rin noon yung kanyang nanay at malalaman niya agad kung aswang din si Lolo Randy. Ang hula ng tatay ko noon ay hindi talaga minana ni Lola Remy ang pagkaaswang ng kanyang nanay, kaya malakas ang loob niyang sabihin ang mga sinabi niya. Dahil hindi nga talaga siya aswang. Sumang-ayon din doon yung lolo ko at ganon din daw ang kanyang iniisip. Mas kumpirmado daw na aswang si Randy kaysa kay Remy, ayon pa kay lolo. Sinabihan lang din ako ng lolo ko na wag makikipag-usap sa parehong matanda para lang makasiguro. Pagkatapos po nun, umalis na nga yung mga magulang ko papuntang bayan. Gabi na rin sila makakauwi. Nung gabi na,
Pagkatapos maghapunan, pumasok na ako agad ng kwarto. Habang nakahiga sa higaan ko, ay pinagmamasdan ko yung bintana na hindi pala nakaayos yung kortina. Gawa lang sa kawayan yung bintana, kaya meron talagang mga butas. Habang nakatingin doon, ay may napansin akong parang may gumagalaw. Kaya parang biglang nawala yung antok na nararamdaman ko noon. Lalo at parang merong gumagalaw talaga doon. Hindi ako agad bumangon, pero hindi ko inaalis ang paningin ko sa may bintana. Maya-maya pa, nakita ko mismo na merong sumilip doon. Isang pares ng mapupulang mga mata. Sumilip ito at nakatingin lamang sa akin ng ilang segundo. Nagtama pa nga yung mga mata namin Pero nung napabangon na ako at napasigaw, ay agad nga rin yung umalis. Nagtakbuhan sila lolo at kuya sa kwarto para magtanong kung ano bang nangyari. Tinuro ko agad yung bintana at sinabi ko na may nakita akong nilalang na sumilip mula doon. Inayos ni lolo yung kortina na natatakpan na nga yung buong bintana. Tapos paulit-ulit nila akong kinukumbinsi na baka namalikmata lamang ako. Kinuha ni lolo yung buntot ng pagi na nakalagay sa may likod ng altar namin. Ang sabi niya, lalabas lang raw siya para tignan at nang makasiguro. Ayokong payagan si lolo noon, lalo at matanda na rin talaga ito. At bukod sa medyo bingi, ay nandidilim na rin halos ang mata. Pero ayaw nga nitong papigil. Kinakabahan ako sa kwarto kaya habang nasa labas nga si lolo, nagpasama muna ako sa kuya ko sa may kusina. Dahil talagang nakakaramdam ako ng takot noon. Uminom ako saglit ng tubig at doon muna kami naupo ng kuya ko. Kinakausap niya ako noon na wag na nga akong mapraning. Yung kusina namin ay medyo luma na rin yung dingding na may parting gawa sa plywood. At doon naman sa kung saan talaga banda ang pinaglulutuan ay gawa naman sa kawayan ng dingding. Butas-butas na nga po yun na talagang dapat nang ayusin. Doon kami banda nakaharap ni kuya habang nag-uusap. Lolo, pumasok na po kayo at malamig sa labas. Sigaw ko pa noon. Sumagot naman si lolo. Nandoon siya banda sa may kusina at sabi niya, iikot lang daw siya at titignan naman yung sa may harap ng bahay bago siya pumasok. Pero nung makapasok na nga ito, ay napansin namin na yung pusa lang din namin yon. Kakulay niya kaya natawa na lang din kami ni kuya. Pumasok na nga rin si lolo ng bahay at wala naman daw siyang nakita. Kaya talagang baka guni-guni ko lang daw. Ako naman, para kumalma yung sarili ko, pinaniwalaan ko na lang din yung sinabi ni lolo. Pero nakiusap ako sa kuya ko na doon na ito matulog sa kwarto ko kahit sa gabi lang na iyon. Pumayag naman ito. Naglatag siya ng banig sa may kabilang side ng kwarto. Hiniram din ni kuya yung buntot ng pagi kay lolo para lang makasiguro. Nakatulog kami agad noon. Pero bandang hating gabi nung magising ako dahil na naginip ako na may nakatingin daw na aswang sa akin. Pagdilat ko nga ay napansin kong bukas na nga yung ilaw sa kwarto nila nanay. Kaya alam kong nandoon na nga sila. At sanay kasi yung nanay ko na nakabukas lang yung ilaw kapag natutulog sila kaya alam ko na yon. Magkatabi lang yung kwarto namin at walang kisame yung bahay. Kaya abot talaga yung ilaw nila sa kwarto ko. Pinagpapawisan ako ng malamig noon. Tinignan ko si kuya at tulog na tulog ito. Babangon sana ako para uminom ng tubig nung bigla na lang may kamay na tumakip sa bibig ko. Pagtingin ko, Sir Dan, muntik na akong panawan ng ulirat nung makita ko yung may-ari ng kamay na iyon. Isang nakakatakot na nilalang. Kahit sa kamay niya, ramdam ko yung balahibo nito habang nagpupumiglas ako. Ang itim ng mukha nito at walang suot pero mabalahibo halos yung katawan. Ang higpit ng pagkakatakip niya sa aking bibig
na halos hindi na nga ako makahinga at medyo nanghihina na. Agad niyang hinawakan ang tiyan ko. Madiin na parang may nais itong dukutin mula doon. Pilit kong inaabot ng paa ko yung baso na nakapatong sa mesa sa gilid ng higaan ko. Para kung magawa kong hulugin yon ay baka magising nga yung kapatid ko. Yung laway po nito tumutulo sa tiyan ko habang pinipisil niya iyon. Inabot ko yung mata niya at nagawa kong tusukin yon ng daliri ko. Doon po ako medyo nakagalaw at nasipa ko yung mesa. Kaya nagawa kong hulugin yung baso. Nung mabasag po yon, nagising agad yung kuya ko at sumigaw ito. Talagang nabigla rin siya. Hindi ko makakalimutan yung galit na mukha ng aswang nung mangyari yon. Nataranta si kuya sa pagkabigla, pero nakita ko na siyang hawak-hawak ang buntot ng pagi. Doon na ako binitawan ng aswang. Sinubukan pa ni kuya na hatawin ang buntot ng pagi, pero ang bilis po nung lumabas ng kwarto. Nagising na rin sila lolo pati sila nanay noon. Hinabol pa nga ni kuya hanggang sa labas daladala ang buntot ng pagi. Pero ayon sa kanya, nung makalabas na raw ng pinto yung aswang at doon daw ito pumunta banda sa may damuhan, bigla na lang itong naging hayop. Parang pusa raw na kapareho din sa pusa namin, kaya hindi na nga niya nahabol pa. Inilawan nila ang paligid at talagang nilibot nga nila. At doon sila mas nagulat. Yung alaga naming pusa, natagpuan nilang wala ng buhay. Parang binali lang yung leeg. Doon na nga kami napaisip na yung pusa na nakita naming pumasok sa kusina, hindi na siguro yun yung alaga namin ng mga oras na iyon. Yun na yung aswang na nag-abang lang hanggang hating gabi kung kailan pati sila nanay ay mahimbing na ring natutulog. Kinabukasan, nagpunta kami sa albularyo at nagpatingin. Ang sabi nito, hindi naman daw nakuha ng aswang ang ipinagbubuntis ko. At aalisin lang daw niya ang markang nilagay ng aswang sa akin. May mga orasyon siyang isinagawa. Hanggang magbigay ito sa amin ng pangalan na ikinagulat namin. Randy, yun yung kanyang sinabi. Doon nga namin nakumpirma na tama nga talaga si Lola Remy sa babalang kanyang ibinigay sa akin. At yung mas nakakabigla pa, simula noon hindi na nga nagbenta pa sa amin si Lolo Randy. Nalaman na nga siguro niya na nagpagamot kami at booking na namin siya. Hindi na rin siya makakalapit dahil nagpagawa kami ng pangproteksyon sa albularyo. Nagpasalamat kami kay Lola Remy noon. At meron nga itong naikwento sa amin. Totoo daw na aswang ang kanyang ina. Pero hindi daw niya minana yon kaya hindi talaga siya aswang. Alam lang niyang aswang si Lolo Randy. Dahil nanay niya nga mismo yung nagsabi nung nabubuhay pa ito. Nagpatulong daw sila sa albularyo kaya dinala nga ng kanyang nanay sa hukay ang pagkaaswang nito. Kung hindi ako binalaan ni Lola Remy, baka nadali na nga ako ng Lolo Randy na iyon. Ngayon po ay patay na yung matanda. Hindi namin alam kung meron bang nagmana. Dito ko na nga rin tatapusin itong kwento na ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa lahat ng mga nakikinig dito. Tawagin na lang po ninyo ako sa palayaw ko na Makoy. Tubong Palawan po ako. At itong ikukwento ko sa inyo ngayon ay dito rin po nangyari. Itatago ko na lang din po yung eksaktong lugar, gaya ng ibang mga kwento na napapakinggan ko dito. Nangyari po ito noong dekada 90, kung kailan mga 16 na taong gulang pa lang po ako. At ganon rin po yung mga kaibigan ko. Magkakaedad lang din po kasi kami. Noong araw po, uso po noon na iniimbitahan sa mga sayawan tuwing kapistahan ng isang baryo.
Sabay-sabay talagang pumupunta ang mga dalaga at binata noon sa ibang barangay sa tuwing bisperas ng fiesta. Kung kailan madalas po na nagkakaroon ng sayawan. Paborito po naming pumunta sa mga ganon. Bibihira lang po noon ang dalaga o binata na hindi mahilig pumunta sa mga sayawan. Mga alas 6 pa lang po ng gabi, maghahanda na po kami niyan. Kakain po ng maaga at magbibihis. Kailangang nakapustura, lalo at marami kang mga bagong makikilala sa mga sayawan. Marami na nga nagkatuluyan sa amin noon na sa mga ganon lang nagumpisa. Madalas ko pong makasama noon si Alex at si Lando. Mga kaibigan ko po yan. Isang gabi ay meron na naman pong sayawan sa kabilang barangay. Kaya nagkayayaan po kaming magkakaibigan na dumayo doon. Hindi namin pwedeng palagpasin yon. May nobya na po si Alex noon. Natawagin na lang po natin sa pangalang Gemma. Kaya nagpumilit din ito na sa amin na lang daw ito sasama. Pumayag na lang din kami ni Lando. Dahil ano pa bang magagawa namin? Nobya yon ng kaibigan namin eh. Bago po kami umalis, kumuha po kami ng tuyong dahon ng nyog. Bale, gagawa muna kami ng gagamitin naming solo. Pagsasama-samahin lang po yon na parang isang bugkos. Tsaka sisindihan para magsilbing solo o ilaw. Kanya-kanya po kaming bitbit noon para kapag naupod na po yung isa, meron pa pong pangpalit. Malayo-layong lakaran din po kasi yon dahil sa kabilang barangay po yon at medyo sa may dulong sityo. Ang iba po naming kababaryo noon ay nauna na po doon. Kami po ay medyo natagalan sa kakaantay sa nobya ni Alex. Nang bagal pong magbihis at marami pang kung ano-anong arte sa katawan kahit meron na itong nobyo. Habang naglalakad na po kami doon, meron po kaming nadaan ng tindahan. Bumili ako ng candy doon. Ang ingay namin noon eh, tapos merong matandang lalaking tindero. Nagtanong po ito sa amin. Pupunta ba kayo sa sayawan? Tanong pa po nito. Sumagot naman po kami agad ng oo. Nagulat po kami nang sabihin nitong, sana hindi na kayo nagpunta. Ngayon pa talaga. Mukhang hindi nyo nabalitaan ang mga nangyayari dito ah. Lalo na nitong mga nakaraan. Merong mga aswang dito. Siguraduhin nyong sumabay kayo sa maraming tao kapag pauwi na kayo. May kasama pa naman kayong babae na mukhang may hindi sinasabi sa inyo. Babala pa po ng matanda. Tawanan lang po kaming apat noon. Dahil lang weirdo lang talagang pakinggan. Nagalit pa nga yung nobya ni Alex noon eh. Dahil parang merong masamang ibig sabihin daw ang matanda. At ano naman daw ang kanyang tinatago? Siyempre, wala daw. Hindi naman na sumagot yung matanda kaya pagkatapos naming bumili, tumuloy na po kami. Nung marating namin ang sayawan, hindi na kami nag-aksaya ng panahon. At agad nga po kaming pumasok. Sa basketball court lang po nila yon, na nilagyan lang nila ng harang sa paligid. Noong araw, libre lang po yung mga babae pero magbabayad po ng entrance fee ang mga lalaki. Sayaw lang po kami ng sayaw noon. Padikit-dikit po sa akong kani-kanino para makadiskarte. Pakilala dito, pakilala doon. Kung sino-sino na po yung nakilala namin. Nang bigla na lang pong nag-brown out. Yun po yung pinakaayaw namin noon kapag dumadalo kami sa mga ganon. Lalo kung walang generator. Gaya nga po ng nangyari ng gabing ito. Wala pong generator noon. At wala rin pong mahiraman ng matino. Kaya ang nangyari, nagsiuwian po yung mga tao. Kami naman nagantay pa po talaga. Mag-alas 2 pa lang po noon. Balak sana namin noon na kahit mga alas 4 na o alas 5 ng umaga kami umuwi. Maya-maya pa po, merong lumapit sa amin na matanda noon at ang sabi po nito, "Hindi pa ba kayo uuwi?" Wala na yan. May mga tambay yata na nakialam sa isang poste kaya nawalan tayo ng kuryente.
Bukas pa maayos yan. Umuwi na kayo. Lalo ka na, Iha. Wika pa po ng matanda na hindi ko alam kung bakit ang nobya na naman po ni Alex yung kanyang biglang tinumbok. Parang katulad rin po doon sa matanda sa may tindahan. Binigyan din ng matandang yon ng makahulugang tingin si Gemma, yung nobya nga po ni Alex. Napayuko lang po si Gemma noon na parang meron nga talaga itong tinatago na hindi niya masabi sa kanyang nobyo at sa amin. Dahil doon ay medyo nagtataka na rin talaga kami at nakaramdam na rin ng hindi maganda. Ang sabi po ni Alex noon, umuwi na raw talaga kami, lalo at kakaunti na lang din ang mga tao roon. Nag-uwian na rin ang mga kababaryo namin na dapat makakasabay sana namin sa aming pag-uwi, kung hindi lang kami nagmatigas at nagantay pa rin doon. Sa daan po pa uwi, kumuha po ulit kami ng tuyong dahon ng nyog dahil marami lang din namang ganon sa tabi-tabi. Meron naman po kaming dalang lighter dahil naninigarilyo nga po si Alex. Sinindihan na po namin yon para meron nga po kaming sulo at umuwi na nga po kami. Medyo wala kaming imik noon habang naglalakad. Parang walang may gustong magtanong tungkol doon. Dahil nakakapagtaka nga yung mga sinabi ng dalawang matandang nakausap namin. Maya-maya pa, naupod na yung isang sulo na si Alex nga po yung may hawak. Kaya kinuha ko po yun sa kanya bago pa tuluyang mamatay ang apoy para sindihan naman po yung hawak ko. Napakadilim po kasi talaga sa daan, pero malayo na rin po yung nilakad namin noon. Habang sinisindihan ko po yung dala kong sulo, nakarinig po kami noon ng parang malakas na pagaspas. Yun po muna yung una naming narinig, na agad naman pong sinundan ng huni. Nung una parang ibon lang, kaya napatingala lang kami noon. Pero wala naman kaming nakita. Hanggang sa huni na po ng wakwak, yung sunod po naming narinig. Bagay na hindi kami pwedeng magkamali, dahil sanay po kaming makarinig ng ganon dito po sa probinsya. Ang sabi po ni Gemma noon, wakwak yun, di ba? Baka naman sinusundan talaga tayo. Wika pa po nito. Nang sabihin po niya yon, napatanong po si Alex, bakit nga ba, Gemma? Bakit ba tayo susundan? Yung matanda kanina, duda ako doon eh. Ang likot ng mata at hindi makatingin ng diretso. At yung mata niya kanina, halos hindi na maalis dyan sa tiyan mo. Alam ko yung nakita ko. Parang natatakam siya habang nakatingin dyan sa tiyan mo. Sagot pa po ni Alex noon na parang alam ko na rin po yung kanyang pinapahiwatig. Buntis ka ba? Wala pang nangyayari sa atin ah. Buntis ka no? Tanong po ni Alex at doon na po umiyak si Gemma. Sa punto po na yon, mas lumakas po yung naririnig naming huni. Kaya hindi po namin napigilang tumakbo. Alanganin pa po yung edad namin noon eh. At kinikilabutan na po kaming lahat noon. Lalo po nung malaman naming buntis pala si Gemma, na siyang pinakamatanda sa amin dahil nasa 20 anyos na po ito noon. Sa pagkataranta ko po noon, sigaw lang po ako ng sigaw at winawasiwas ko lang po pataas yung hawak kong sulo. Pakiramdam po kasi namin, nasa taas lang po namin mismo yung wakwak. Si Lando po noon, nabitawan na po yung hawak niyang isang bugkos na tuyong dahon ng nyog dahil siguro sa kanyang kaba. At halos maiyak na po ito. Sigaw rin po ito ng sigaw. Sumigaw po ako noon na tumigil muna kami. Dahil nga po hindi pa po masyadong nagliliyab yung hawak kong sulo bago po kami tumakbo. Hindi po maiwasang mamatay po yung apoy noon. Sigaw po ako ng sigaw noon na tumigil muna kami saglit. At sisindihan ko lang muna ulit yon
Lalo at hindi na po namin makita yung dinadaanan namin. Si Gemma naman po noon, sigaw lang po ng sigaw ng tulong na halatang natataranta na rin po. Tumigil nga po kami sandali para sindihan ko po ulit yon. Mabilis po na inabot sa akin ni Alex ang lighter. At agad po silang napahabol ng hininga habang naririnig pa rin po naming paikot-ikot yung wakwak nga pong sumusunod sa amin. Pagsindi ko po ng solo at nung agad na pong lumiwanag, kitang-kita ko po noon na may isang parang napakalaking ibon na mabilis pong papalapit sa amin. Nang makita ko po yon, winasiwas ko po ulit yung solo. At agad ko nga pong hinila padapa si Gemma. Kung hindi ko po ginawa yon, siguro madadagit po noon si Gemma dahil parang siya po talaga yung punteriya. Bigla pong ang lakas ng hangin noon na pakiramdam po namin kung hindi kami dumapa, kahit sino po sa amin, posible pong napahamak. Tignan nyo sa puno. Wika po ni Lando noon habang tinuturo ang puno ng mangga sa harap po mismo namin. Nagsigawan po kami noon nang makitang sa isang sanga ng puno meron pong pares ng mapupulang mata. Nung inaangat ko po yung hawak ko pa ring solo na nasindihan ko na nga po ulit, doon po tumambad sa amin ang isang nakakatakot na nilalang. Parang napakalaking paniki po na nakadungaw po sa amin mula doon sa itaas. Na anumang oras, siguradong aatakihin po kami. Sigaw po kami ng sigaw ng tulong. Nung akmang parang lilipad na po ulit yung nilalang, may narinig po kaming boses ng matanda noon na bumibigkas po ng kung anong salita na hindi po namin maintindihan kahit isang salita man lang po doon. Parang ibang lingwahe po yun eh. At boses po yun ng matandang lalaki. Akalain po ninyo, ilang sandali lang po pagkatapos po naming narinig yung boses po ng matanda, bigla na lang pong merong bumagsak mula po doon sa puno. Parang hayop po na walang kalaban-laban. At nung lalapitan pa po sana ng matanda yon, doon po sa may damuhan na pinagbagsakan po nun, bigla rin pong may isang matandang lalaki na tumakbo po mula doon na wala pong kahit anong saplot. Yung tipong parang takot na takot po ito doon sa dumating na matanda. Ngunit hindi na po siya hinabol ng matanda po na iyon na tumulong sa amin. Paglapit po nito sa amin, nagulat po kaming lahat dahil yun po yung matandang nakita namin sa tindahan. At nung tinignan po naming maigi ang paligid, doon na po pala kami banda sa tindahang pinagbilhan po namin ng candy nung papunta pa lang kami. Hindi ko po alam noon kung bakit hindi po namin napansin na nandoon na pala kami banda. Siguro sa takot na rin po namin. Nung lumapit po yung matanda, ang sabi po nito, "Kayo pala yan. Sabi ko naman sa inyo eh, mag-iingat kayo pa uwi. Buntis yung kasama ninyo eh. Tama ba? Alam nyo, isa akong albularyo." Narinig ko yung huni ng wakwak at yung mga sigawan ninyo. Alam nyo bang marami na kayong nadaan ng mga bahay, pero malamang walang nakarinig sa inyo dahil sa pangbulag ng aswang. May mga ganun sila eh, at hindi yun tatalab sa mga kagaya ko. Tayo na at ihahatid ko kayo. Wika pa po ng matanda na hindi na rin po nagpakilala sa amin. Napakakalmado po nito sa kabila nga po ng lahat ng mga nangyari. Inihatid nga po kami nito sa baryo po namin at agad rin po itong umalis. Hindi man lang po namin natanong yung pangalan po nito. Kung wala yung matandang albularyo, baka napahamak na kami, lalo na po si Gemma. Pagkatapos po nun, nakipaghiwalay po si Alex dahil hindi daw kanya ang dinadala ni Gemma.
Muntik pa po kaming mapahamak dahil nagsinungaling po sa amin ang babaeng yon. Medyo mahaba na po ito. Siguro, dito ko na po ito tatapusin. At lagi po kayong mag-iingat. Lalo na po sa mga alanganing oras kapag pauwi po kayo sa gabi. Maraming salamat po at paalam. Ang kwentong ito ay nangyari sa Leyte. Taong 1993 dito sa baryo, kung saan nga ako nakatira. Maliit na baryo lamang ito, kaya lahat ng tao ay magkakakilala. Lalo at hindi pa naman ganon karami ang mga tao noon sa baryo namin. 15 lang ako noong ito ay mangyari. Isang hapon po noon. Mga bandang 5 siguro, nung inutusan ako ng nanay ko na bumili ng suka sa tindahan. Mga ganong oras po kasi noon ay nagluluto na yung nanay ko para sa hapunan. Magluluto raw ito ng paborito naming paksiw. Tandang-tanda ko pa po yon. Dali-dali naman akong umalis para bumili ng suka. At pagkabili ko, agad na akong naglakad pa uwi. Sa ganito po nagsimula yung kwento ko. Dahil nung pauwi na ako sa bahay namin, bigla kong nakita sa daan ang isang kababaryo namin na pinagtutulungang bugbugin ng mga binata. At 3 nga sila na bumubugbog doon sa kababaryo rin namin. Kaya nag-alangan akong tumulong at baka pati ako ay mabugbog din. Mga barumbado ito sa baryo namin eh. At yung parang leader nung 3 ay itong si Baldo. Siya talaga ang pasimuno lagi sa mga ganitong gawain. Yung binubugbog naman nila ay kababaryo rin namin na meron pang kapansanan. Natawagin na lang natin sa pangalang Ellie. Kaedad ko lang rin itong si Ellie. Kaya naging kaklase ko ito noon bago ito tumigil sa pag-aaral dahil nga sa kanyang kapansanan. Pilay po kasi ito at gumagamit lamang ng saklay sa kanyang paglalakad dahil maliit nga ang isa nitong paa. Mula pagkabata, ganun na po ito eh. Naawa ko syempre, pero hindi ko alam yung gagawin ko. Maliit lang rin ako noon eh. Normal lang naman siguro na kabahan din akong tumulong agad, 'di ba? Lalo at maging ako ay nakaranas rin pong mabugbog sa eskwelahan. Mabuti na lang at merong isang kababaryong babae na nakakita sa nangyayari at pinagalitan niya at pinagmumura sina Baldo at ang 2 pa nitong kasama. Doon na nga nila tinigilan si Ellie at nag-alisa na rin ang mga ito. Lumapit ako sa dati kong kaklase at talagang nabugbog po ito. Tinadyak-tadyakan po kasi ito pagkatapos matumba. Galit na galit ako noon dahil kawawa naman yung tao. Nung tanungin nga namin, ang sabi ni Ellie ay nagalit daw ang 3 sa kanya nung ayaw raw talaga nitong ibigay yung perang pinakuha lamang din ng kanyang lolo sa kanya sa isa pa naming kababaryo. Hinita daw yun ng kanyang lolo sa pagbebenta ng mga kahoy panggatong. At siya lamang yung kumuha ng bayad kaya ayaw raw talaga niyang ibigay yon. Nung pinabangon namin siya, hawak-hawak pa rin ito ng mahigpit yung pera. Dahil nga sa nangyari, sinabi ko sa kanya na ihahatid ko na siya pauwi sa kanila at baka balikan pa siya ng mga gagong nanakit sa kanya. Inalalayan ko na rin siya noon dahil medyo nanghina ito. Pagdating ko nga sa kanila, nadatna namin si Lolo Ruben, yung lolo ni Ellie at ang kaisa-isang pamilya sa baryo namin. Yung nanay kasi at tatay niya ay naghiwalay. At kahit sila ay hindi na rin alam kung saan na nga ba nagpunta ang mga ito. Wala na rin silang ibang kamag-anak sa baryo namin noon eh. Kung baga sila na lang din talagang 2. Napatayo agad si Lolo Ruben dahil nabigla siya kung bakit hinatid ko pa yung kanyang apo.
Napansin rin niya agad ang mga galos na tinamo ni Ellie. Galit na galit si Lolo Ruben noon nung makita niya yon. Sana raw ay hindi na lang niya inutusan ng kanyang apo. Pero paraan rin daw kasi sana niya iyon para makalabas-labas din naman ng bahay si Ellie. Dahil hindi na raw ito masyadong lumalabas ng bahay. Ako na lang yung nagpaliwanag sa lahat ng mga nangyari. Dahil tikom na rin yung bibig ni Ellie noon na parang naiiyak rin ito. Pero pinipigilan lang din niya. Ang sabi ko noon, ireklamo niyo na po siguro sa barangay, Lolo Ruben. Kawawa naman po itong si Ellie. Palagi na lang pong ginaganito nila Baldo. Sabi ko pa noon. Pero ang sabi ni Lolo Ruben, ilang pagkakataon na rin daw nilang ginawa yon na nagreklamo. Pero lilipas lamang daw ang mga isang buwan at mangyayari na naman ulit. O tatangkain na naman nila Baldo na pagtripan si Ellie kapag nakikita nila ito sa daan. Hindi na raw siguro reklamo sa barangay ang dapat niyang gawin. Ayon pa kay Lolo Ruben, na parang may iba itong tinutumbok sa pag-uusap naming iyon. Ano pong ibig ninyong sabihin, Lolo? Tanong ko agad dahil sa pagtataka ko. Ang sabi po nito ay wala naman daw, sabay sinabihan po nito ako na umuwi na raw ako at baka ginagamit na rin ng nanay ko yung suka na pinabili nito. Nung maalala ko ngayon, ay agad ko ngang kinuha yung suka na naipatong ko sa mesa nila at nagmadali na akong nagpaalam sa kanila at umuwi ng bahay namin. Habang naglalakad ako pabalik sa bahay, napaisip ulit ako noon. Yung mga sinabi ni Lolo Ruben, parang may iba talaga itong gustong gawin kila Baldo. Pero pilit ko yung iwinaksi sa utak ko at wala naman din akong mapapala sa kakaisip. Pagka-uwi ko ng bahay, tinanong ako ni nanay kung bakit napakatagal ko raw. Sinabi ko nga sa kanya ang mga nangyari at maging yung nanay ko ay naawa rin kay Ellie at kay Lolo Ruben. Mabait kasi talaga ang mga ito. Lalo na nga rin si Lolo Ruben na sa kabila ng katandaan at hirap na ring maghanap buhay ay magugulat ka na lamang na ang dami pa palang natutulungan. Pero yung sabi ng nanay ko, baka wala naman daw gawin itong si Lolo Ruben. Isa pa, matanda na rin talaga ito eh. Kaya hindi ka na rin mapapaisip masyado na baka may gawin itong hindi talaga inaasahan. Lumipas ang mga ilang araw yata noon na halos hindi ko naman naisip ang tungkol doon. Hindi ko na rin nakikita sina Ellie o kahit sina Baldo. Kaya nawala na rin talaga sa akin ang tungkol doon. Pero habang ako ay nagpapakain ng mga alaga naming manok isang hapon, nagulat kami sa sinabi ni Aling Mila, tita ni Baldo, na nawawala daw ang kanyang pamangkin. Nung isang gabi lang daw ay nagpaalam itong si Baldo na tatambay lang kasama ang kanyang mga barkada. Pero hindi pa rin daw ito nakakabalik. Hindi raw ganun yung ugali ni Baldo eh. Uuwi daw talaga yon kahit 10 oras na ng gabi. Ayon din naman sa kanyang mga barkada, ay magkakasama pa raw sila nung isang gabi. Hanggang mga bandang 9:00 raw ng gabi, ay agad namang nagpaalam na uuwi si Baldo. Naglakad lang daw ito ng mag-isa, gaya ng normal lang naman na nangyayari. Lalo at sa may dulo nga banda ng baryo ang bahay nitong si Baldo. Nagtaka sila kaya naglilibot pati yung tita niya dahil baka nakita raw namin. Hapon na po noon kaya malapit na ring mag 24 oras mula nung mawala ito. Nag-aalala na raw sila, lalo at kahit barumbado daw itong si Baldo, ay hindi raw talaga ito yung tipo na hindi uuwi sa gabi. Kung may iba naman daw itong pinuntahan, ay nagpapaalam naman daw ito o di kaya
ay alam rin ng kanyang mga barkada. Pero sa pagkakataong yon ay wala talaga. Sa punto po na yon, napaisip ako ng konti pero sabi ko, imposible naman siguro na may kinalaman si Lolo Ruben. Lalo at alam namin na hindi naman ito masamang tao. Ang problema lang, aminin man natin o hindi. Alam naman nating lahat na lahat tayo ay merong limitasyon din. Napupuno rin at nauubos yung pasensya kapag may taong sobra na talaga ang ginagawa sa atin o sa mga mahal natin sa buhay. Tao lang din naman tayo eh. Meron ding kaubusan yung pasensya. Nung gabi na, pagdating ng tatay ko, sinabi ko yon at nalaman na nga rin daw niya sa tiyahin ko at balita raw niya ay hindi pa rin daw ito nakikita. Hindi rin nila na-report yon dahil malayo rin talaga kami sa bayan. Liblib rin talaga itong baryo na ito eh. Ang sabi ng tatay ko, kaklase daw niya noon at kaibigan yung nanay ni Baldo, kaya tutulong daw siya sa paghanap. Maglilibot-libot lang daw at baka sakali lang na makita niya ito o may makuha siyang impormasyon. Doon ko na nga rin sinabi na gusto ko ring sumama. Kaya pumayag naman yung tatay ko at agad rin nga kaming umalis. Nung umalis kami ng tatay ko, wala pa talaga sa isip namin na may hindi pangkaraniwang bagay na kasama sa mga pangyayaring ito. Nakasalubong pa namin ang iba ring kababaryo na nagmagandang loob habang ang iba naman ay nagsabi rin sa amin na nahalugog na rin daw nila ang kagubatan sa lugar namin pero wala rin daw. Lahat daw ng pwedeng puntahan ni Baldo ay napagtanungan na rin ng kanyang pamilya pero wala raw talaga. Balak daw nilang kinabukasan ay sabihin na nga sa otoridad ang pagkawala nito. Kaya hindi na rin namin alam ng tatay ko kung saan kami pupunta para makatulong. Lalo at tumigil na nga rin ang mga nagmagandang loob dahil wala raw talaga at lahat naman na yata ng lugar ay nalibot na rin nila. Uuwi na sana kami hanggang sa hindi na ako nakatiis sa bumabagabag sa akin. At sinabi ko nga yun kay tatay. Tay, hindi kaya may kinalaman si Lolo Ruben dito? Yung sinabi niya noong kailan, baka tinotoo niya at may ginawa talaga siya kay Baldo. Wika ko pa at talagang iginiit ko kay tatay na yun talaga yung sinasabi ng kutob ko. Kung okay lang naman ka ako sa kanya, ay baka pwedeng puntahan namin sa bahay ni Lolo Ruben. Maswerte naman na pumayag yung tatay ko. Pagdating namin doon, wala nang ang nakasinding ilaw sa bahay nila Lolo Ruben na naisip agad namin na baka tulog na. Tahimik na rin pero nung mas lumapit kami, ay meron kaming narinig na mahinang ingay. Parang may kung ano doon sa may silong na pinaglalagyan ni Lolo Ruben ng mga kahoy panggatong sa may tabi lang din banda ng kanilang bahay. Nilapitan namin sabay inilawan. At laking gulat namin nang makitang merong tao doon. Walang iba kundi si Baldo. Nakatali ang kamay at paa at nakabusal yung kanyang bibig. Sa dami ng naghahanap ay doon lang pala ito matatagpuan. Medyo nakahiwalay rin kasi yung bahay nila Lolo Ruben sa iba pang mga bahay. Nung kinalaga namin si Baldo at tinanggal yung busal sa kanyang bibig, hindi namin inaasahan na iiyak si Baldo at magsasalita agad ng malakas kahit sinabihan na nga namin siyang manahimik muna. Aswang si Lolo Ruben. Pinakita niya mismo sa akin. Nakakatakot yung mukha niya. Aswang siya. Tinambangan niya ako sa daan at dinala dito. Sabi agad ni Baldo noon bago natakpan ni tata yung kanyang bibig. Ngunit huli na. Narinig na agad ni Lolo Ruben yon. Dahil nakarinig agad kami na merong mabilis na lumabas ng pinto at diretso na agad doon bago pa kami makaalis.
Pero yung akala naming si Lolo Ruben, nagulat kami dahil yung lumabas ay ibang-iba yung itsura. Hindi namin nakilala eh. Teka, huwag kang lumapit. Ikaw ba yan, Mang Ruben? Diyan ka lang ah. Wika ng tatay ko noon dahil hinaharangan nga kami ng nilalang. Siya nga yan. Aswang siya. Sabi naman ni Baldo. Galit na galit po yung nilalang na hinaharangan kaming makalabas doon sa asilong. Nag-aangil rin po ito. Mukhang totoo nga na si Lolo Ruben. Sa tangkad po nito at sa tindig, parang siya nga. Pero ibang-iba lang yung mukha. Parang aatake na po ito kaya tinutok ni tatay ang kanyang dalang itak doon sa nilalang. Kami to, Mang Ruben. Kasama ko yung anak ko. Kung ikaw nga yan, huwag kang magkakamaling mga atake. Mali itong ginagawa mo. Pinaghahanap itong bata na ito. Sabi pa ng tatay ko noon. At nung sabihin niya yon, nagulat rin kami na biglang dumating doon si Ellie. Lumabas rin po ito ng bahay at maging siya, inawat niya ang kanyang lolo. Kaya kumpirmado nga po. At nung nangyari nga po yon, nagulat na lang ako. Nung unti-unti na ring magbalik sa normal, yung itsura ng nilalang. At walang iba ngayon kundi si Lolo Ruben. Tuturuan ko lang yan ng leksyon. Kung gusto ko siyang patayin, dapat kagabi ko pa ginawa. Sabi pa nga po nito. Nanginginig sa takot noon si Baldo. Tapos nilapitan siya ni Lolo Ruben. Pinakita ko na sa'yo yung pag-aswang ko. Yung mga sinabi ko sa'yo, tandaan mo yun ah. Kapag hindi mo yon sinunod, sinasabi ko sa'yo, hindi mo magugustuhan ang mangyayari. Wika ni Lolo Ruben noon habang hinahawakan sa mukha si Baldo na talagang takot na takot. Naihipa po ito sa kaba. At ganun lang nga po, Sir Dan. Hinayaan lang kaming umalis ni Lolo Ruben. Nung naglalakad kami pa uwi, sinabi ng tatay ko kay Baldo na wag niyang ipagsabi pa yon kahit sa kanyang mga magulang. At naggulat po ako sa naging sagot ni Baldo. Hindi po talaga. Sa mga sinabi niya sa akin, hindi ko talaga gagawin yon. Kasalanan ko naman at lagi kong sinasaktan ng kanyang apo. Masaya lang ako na hindi niya ako pinatay. Dahil sa tingin ko, hindi talaga siya masama. Sabi na rin ni Baldo noon. Hindi namin alam kung anong palusot ang kanyang sinabi sa kanyang pamilya sa kanyang pag-uwi. Lumipas po yung mga araw na wala namang lumabas na balita. Kung ano man ang ginawa at sinabi ni Lolo Ruben kay Baldo, malamang sapat na yon para patahimikin talaga ito. Sa ngayon po, pumanaw na rin si Lolo Ruben. Katunayan, kami pa yung naghanap ng albularyo noong nag-aagaw buhay na po ito. Ayaw raw niyang ipasa ang kanyang pagkaaswang kahit kanino eh. Kaya tinulungan siya ng albularyo. Hindi po lahat ng aswang masama. Yan lang ang aking masasabi. Hanggang dito na lang din po itong kwento na ito. At salamat sa pagkakataon. Magandang araw sa iyo, Sir Dan. Pati na rin sa mga tagapakinig ng inyong channel. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Isko. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay naging karanasan ng aking mga magulang na tawagin na lang natin sa pangalang Lorna at Baldo. Noong mga panahong yon, nakatira si nanay sa Pangasinan. Ilang taon pa lamang silang mag-asawa ni tatay noon, kaya wala pa silang gaanong napupundar. At dahil doon, nakatira lamang sila sa lupain ni na lolo. Nataon na malapit yon sa isang paaralang elementarya sa kanilang lugar. Kaya naisipan ng aking ina na magtinda ng mga kakanin tsaka ng mga ulam. Kahit papano, sa pakonti-konti lang
ay nakakaipon na rin po ito. Yung aking ama naman noon ay isang kargador sa palengke. Kinakailangan kasi nilang magdoble kayod dahil ipinagbubuntis na ako noon ng aking ina. Dahil hindi naman mabigat na gawain yung pagbebenta ng ulam, hindi na lang tumutol yung aking ama roon. Subalit yung tanging habilin lamang ni tatay ay kapag aalis daw siya patungo sa trabaho, ay kailangang mag-ingat ng nanay ko sa kadahilan ng nagdadalang tao nga po ito. Huwag kang basta-bastang magtiwala sa ibang mga tao rito lalo na kapag dayo. Baka mamaya maswang ka ng wala sa oras. Wika pa ng aking ama na tinanguan naman ng nanay ko. Nung wala na si tatay noon, inihanda na nga ni nanay ang kanyang mga panindang lutong ulam. Pagkatapos niyang maiayos yon, agad niyang inilapag yon sa mesang nasa tapat ng bahay namin. At saka doon na nga po siya mag-aabang ng mga estudyanteng mamimili, pati na rin ng mga ibang mga tao roon. Bandang 11:00 po yun ng umaga, habang nakaupo sa tapat ng aming bahay, nang may makita yung nanay ko na isang matandang babae na naglalakad. Nakatitig yon sa kanyang pwesto. Kaya inisip nga ni nanay na baka bibili yon ng ulam. Dahil doon, nagpasya nga yung nanay ko na lumapit sa mesa kung saan nakalagay ang mga ibinibenta nito. Nasakto rin noon na nakalapit na rin yung matanda. Kaya tinanong nga siya ng nanay ko kung bibili ba ito ng ulam. Hindi raw agad nakasagot yung matanda. Sa halip, napatitig raw ito kay nanay. Napalunok na lamang ng kanyang lawa yung nanay ko at nakaramdam daw kaagad ito ng kaba. Nung mapansin niya, napanay rin yung titig ng matanda sa kanyang nakaumbok na tiyan. Upang mawala nga yung ilang na kanyang nararamdaman, agad niyang tinanong ulit yung matanda kung bibili ba ito ng ulam. Tumango naman daw noon yung matanda sa kanya. At nang akmang maglalagay na sana siya ng ulam sa supot, bigla raw siyang pinigilan ng nasabing matanda. "Ayoko niyan. Ang gusto ko yung walang asin at bawang." Wika pa raw nito. Napatitig daw si nanay sa mga mata ng matanda dahil sa kanyang sinabi. At agad naman daw inilihis ng matanda ang kanyang paningin sa mata ni nanay. Nung mga sandaling yon, sinabihan ni nanay na wala siyang ibinebentang ulam na walang halong asin o bawang. Medyo napalakas raw noon yung boses ng nanay ko dahil nakaramdam nga siya ng pagkairita sa matanda. Saan ka ba naman makakakita ng binibentang ulam na walang asin at bawang, di ba? At parang nang iinsulto daw kasi yung pagkasabi niya noon. At sa kadahilan ng yon, nagwika na rin yung aking ina. "Kung nais mo pong makabili ng ulam na walang asin o bawang, doon ka po pumunta sa mga karinderya na para sa mga aswang. Tiyak na meron pong mabibili ka roon." Natatawa pa raw na wika ng nanay ko. Pagkatapos ngang sabihin yun ng nanay ko, tinignan daw siya ng mabalasik ng matanda. Tumitig din daw yon sa kanyang tiyan. At parang may kung anong sinabi. Pagkatapos raw gawin ng matanda yon, ay umalis raw siyang walang paalam at wala ng lingon-lingon. Nang wala na ang matanda, agad na nakaramdam ng kakaibang kaba yung nanay ko. Nagpasya nga siyang saglit na iwanan yung kanyang mga paninda at pumasok na muna sa bahay. Saktong pagkarating ng nanay ko sa loob ng bahay, napasapo raw siya sa kanyang tiyan. Sobrang tigas daw kasi noon at medyo kumikirot pa. Sa kadahilan ng yon, nagpasya raw siyang magpahinga na muna dahil wala pa naman daw na namimili nung mga panahong yon. Sa kabutihang palad, nasakto namang medyo naging maayos na yung kanyang pakiramdam.
nang merong tumawag sa kanya para bumili ng pagkain. Dahil doon ay bumaba na nga yung nanay ko at saka hinarap yung mga estudyanteng bibili ng kanyang ulam. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagbebenta ng ulam nang biglang mapatitig si nanay sa hindi kalayuan. Napalunok na lamang daw siya ng kanyang laway nang makita niyang matanda na lumapit sa kanya na ng mga sandaling yon ay nakatayo sa tapat ng paaralan at nakatitig sa kanyang pwesto. Nakaramdam ng kaba yung nanay ko, kaya binilisan daw niya ang kanyang ginawa habang pilit na tinatago yung kabang kanyang nararamdaman. Nagdagsaan daw noon yung mga mamimili, kaya hindi na rin gaanong naisip ni nanay ang patungkol sa matandang pinaghihinalaan niyang aswang. Noong malapit na ngang maubos yung paninda ni nanay, nagulat raw siya nang may biglang lumapit sa kanyang babae na halos kasing edad lang niya at napalunok pa raw siya ng kanyang laway. Subalit nang malaman ni nanay na mabait naman yon, nawala yung kanyang pangamba. Sinabihan daw siya ng babae na mag-ingat sa matandang panayong titig sa kanya dahil aswang daw yon. Agad namang nagpalingalinga yung nanay ko dahil sa takot na baka nakamasid pa rin sa kanya yung nasabing matanda. Napabuntong hininga na lamang daw noon yung nanay ko dahil wala na yung matanda sa paligid. Nagpasalamat si nanay sa babae at tinanaw na lang yon noong umalis na raw ito. Noong mag-isa na lang nga yung nanay ko, nagpasya raw siyang isara ng mabuti ang bintana at pintuan ng bahay. Naubos na rin naman ang kanyang mga panindang ulam, kaya wala na siyang iisipin pa. Dahil wala nang gagawin, natulog na lamang daw noon yung nanay ko. Alam niya kasing hapon na rin uuwi yung tatay ko, kaya ninais na lang niyang magpahinga muna. Hindi nga namalaya ng nanay ko na nakatulog na nga ito. Nagising na lamang siya dahil sa magkakasunod na mga pagkatok sa pintuan. Agad raw na napabalikwas yung nanay ko at napako yung kanyang tingin sa pintuan dahil sa mga pagkatok. Ang labis lang niyang ipinagtataka noon ay hindi man lang niya narinig yung boses ni tatay na tumatawag sa kanya. At sa kadahilanang yon, hindi na muna niya pinagbuksan yon. Nagmatsyag raw muna siya sa paligid. Pero hindi niya pa rin naririnig na nagtatawag yung tatay ko doon sa labas. Lumipas ba nga yung ilang saglit at pilit na pinipigilan ni nanay ang kanyang pagkataranta dahil palakas ng palakas umano yung pagkatok na iyon na parang balak nang sirain yung pinto ng bahay. Subalit, lumipas pa nga yung ilang sandali ay nakarinig daw siya ng pagmumura sa labas ng kanilang bahay. Boses na raw yun ng tatay ko na animoy galit na galit. Noong nakasiguro na nga yung aking ina na yun nga yung tatay ko, agad na raw siyang napasigaw. "Asawa ko!" sigaw raw nito. At pagkatapos nga niyang sumigaw, ay agad naman daw na tumugon yung tatay ko. At sinabi raw nitong wag na wag daw pagbubuksan ni nanay yung pintuan. Dahil malamang, hindi man sigurado, pero may kutob yung nanay ko kung bakit. Malamang ay merong ibang nilalang doon. Ilang sandali pa, ay may narinig nga silang malakas na ingay na parang manok. Mura ng mura daw noon yung tatay ko kung anumang nilalang yung nasa labas. Ilang saglit pa ay biglang kumalabog ng malakas yung pinto. Sinabihan ng aking ama si nanay na pagbuksan na nga yung pinto at bilisan raw niya. Doon na nga agad na lumapit yung nanay ko sa pintuan at walang pagdadalawang isip nang binuksan yon. Nagmadali naman daw na pumasok yung tatay ko at pagkapasok raw nito ay medyo hinihingal pa raw ito. Agad raw nitong kinamusta yung nanay ko at tinanong kung may nangyari bang masama rito. Umiling naman daw si nanay at sinabi niyang wala naman. Tinanong pa raw niya ang aking ama kung ano nga bang nakita nito sa labas ng bahay.
na parang natataranta nga siya. At lalo lamang siyang nagimbal nang malaman daw niya kung ano yon. Kinakatok ng isang matandang babae yung pinto. Nakabuwagag yung kanyang buhok. At kita kong nakapaalamang ito. Agad ko yung sinita. At nang mapalingon siya ay hindi ko mapigilan yung pagkagulat ko nang makita kong pulang-pula ang kanyang mga mata. Alam kong aswang yon, kaya minura ko siya at itinaboy. Wika pa raw ni tatay habang hinahabol pa rin ang kanyang paghinga. Magsasalita na rin daw sana noon yung nanay ko nang biglaan raw itong mapanganga. Natigilan siya at napasapu sa kanyang tiyan sabay wika kay tatay na sobrang sakit daw nito. Hindi alam ng tatay ko kung ano yung kanyang gagawin, kaya napahawak siya sa nakaumbok na tiyan ng nanay ko at pinakiramdaman daw niya iyon. At napamura nga siya ng mawaring talagang naninigas na daw yon. Pareho silang walang alam kung ano yung dahilan noon. Subalit, nasagot yung kanilang katanungan nang makarinig sila ng mahinang paghuni ng tiktik sa labas ng bahay. Siyempre, madilim na rin po noon eh. Sobrang hina lang daw ng huni kung pakikinggan. Pero mabilis daw yon na animoy sabik na sabik. Nung mga sandaling yon, tila nawala yung paghangos ni tatay. Napamura daw ito ng malakas at agad na kinuha yung kanyang itak sa may kusina. Humanda kang aswang ka. Papatayin kita kung sino ka man. Sigaw raw ng aking ama na noon ay galit na galit. Dahil hindi nawawala yung mga paghuning yon, saglit daw na nagpaalam yung tatay ko kay nanay na lalabas muna siya ng bahay. Pipigilan pa raw sana siya ni nanay. Subalit mabilis daw itong lumabas. At ang tanging nagawa lamang daw ng nanay ko noon ay buksan ng konti yung bintana para dungawin yung tatay ko. Pagkadungaw daw ni nanay, nakita niyang may kung anong tinitignan yung aking ama. Sinubukan daw niyang pagmasdan din yon. Subalit wala naman daw siyang nakikita. Ilang sandali pa ay napasigaw raw yung tatay ko. Kung yung pakay mo ay yung aking mag-ina, huwag mo nang ituloy pa ang binabalak mo. Umalis ka na riyan, dahil kung hindi ay tatagayin kita. Hindi ako takot sa iyong aswang ka. Sigaw pa raw ng tatay ko noon. At pagkatapos nga niyang isigaw yon, ay naglakad daw ito patungo sa kabilang bahagi ng dingding. Sinundan daw siya ng tingin ng nanay ko. Subalit wala namang nakikita kahit na ano yung nanay ko. Ilang sandali pa ay nakarinig yung aking ina ng mabibilis na mga kaluskos. Animoy pusa daw yun na kumakalmot sa dingding. Sinasabayan pa raw ng nasabing ingay yung mahinang paghuni ng tiktik. Kahit na walang nakikita yung nanay ko, alam na alam daw niyang aswang yon ng mga oras na iyon. Mura daw ng mura yung tatay ko eh. Hanggang sa tuluyan na nga siyang makalapit sa dingding ng kwarto nila ni nanay. Muli pa raw siyang nagbanta. Subalit noong makaraan nga yung ilang sandali, itinaas raw niya ang kanyang itak at inamba na parang merong tatagain. Walang nakikita yung nanay ko. Subalit lumakas naman daw yung kabog ng kanyang dibdib. Ramdam na rin niyang sobrang tigas ng kanyang tiyan at unti-unti na raw na lumalala yung sakit na kanyang nararamdaman sa kanyang tiyan na parang pinipiga o mano ng paulit-ulit. Kahit na gano'n na, hindi niya pa rin inaalis ang kanyang paningin kay tatay hanggang sa makita nga niya itong merong tinaga sa isang bahagi ng dingding. Hanggang sa mga oras na iyon, walang nakikita pa rin yung nanay ko. Pero pansin niyang yung tatay ko ay meron talagang nakikita. At nagulat nga siya nang makarinig siya ng malakas na ungol na animoy may kung anong nasaktan, dulot ng pagtaga ng aking ama.
Nakatatlong tagaraw noon yung tatay ko. Hanggang sa makarinig nga sila ng ingay, nakalintulad ng ibon na pumapagaspas ng kanyang pakpak. Nalingat lang daw sandali yung nanay ko at nagulat daw siya nang makita niyang isang mabalahibong nilalang na merong buwaghag na buhok yung naroroon. Pansin niya rin yung mahabang mga kuko at ang mga mata daw nito ay nagbabaga. "Hayop yan! Aswang nga!" Sambit pa raw ng nanay ko na lalong nataranta. Pero muli raw yung tinaga ng tatay ko. Nakailang taga raw siya nang bigla raw itong matigilan. Napako yung kanyang paningin sa aswang na noong mga sandaling yon ay dahan-dahang nagbabago ng kanyang anyo. Ang mas lalong ikinagulat ng nanay ko ay nang makita niyang yung aswang pala ay isang pamilyar na mukha at walang iba kundi yung matandang lumapit sa kanya noong nagbebenta siya ng umaga na nagkunwaring bibili ng ulam na walang asin o bawang. Sinabihan daw agad ng nanay ko yung tatay ko na itaboy na lamang yung aswang na yon dahil matanda na raw yon. Subalit agad raw na napailing yung aking ama. "Hindi ako papayag na makaligtas pa tong hayop na ito. Sa oras na hayaan natin siyang mabuhay, tiyak na babalik lamang siya para ipagpatuloy yung kanyang pagnanais na makuha yung sanggol sa sinapupunan mo." Wika pa raw ng tatay ko noon. Hindi alam ng aking ina kung ano yung kanyang gagawin at sasabihin. Lumakas daw yung kabog ng kanyang dibdib dahil sa kung anumang binabalak ng tatay ko. At dahil doon, sinabihan daw niya yung aking ama na ayaw niyang maging kriminal ito. Kaya kinakailangang patakasin na lamang niya ang aswang na yon at wag nang hayaang makabalik pa. Nang mga panahong yon, sobra yung pagnanais ni tatay na paslangin yung nasabing aswang. Pero naisip rin daw niya yung sinabi ng nanay ko na baka makulong siya kapag pinatay niya yung matanda. Na talagang totoo nga naman. At dahil doon, tinaboy na lang daw niya yon. Subalit sinabi niyang tutuntunin yung bahay niya kinabukasan sa oras na hindi ito mangakong wag nang babalik. Nang mga panahong yon, nangako raw yung aswang na hindi na raw siya babalik pa. Sinabi rin daw niyang hayaan na niya si nanay at hindi na ito pag-iinteresan pa, lalong-lalo na yung sinapupunan nito. Sa kabutihang palad naman po, sinunod naman ng aswang yung kanyang sinabi at nailuwal naman ako ng aking ina ng maayos at hindi na ginambala pa ng aswang na yon. Kung nagawang patay naman ni tatay yung matandang yon, marahil ay baka nakulong siya. Hanggang dito na lamang din po itong kwento ko. Maraming salamat po sa inyong pagbabasa at pati sa inyong mga tagapakinig. Shoutout nga po pala sa mga taong ito. Kay Erlinda Mangat sa kanyang pamilya, Rexelyn Patrona, Levi Blancaflor, Margaret Ancheta, Maria Cristina Valdivit, Vincent Romarate, Dudes Taripi, John Prex De Vero, Christian Mia, Hazel Fiesta, Anthony Ramos, Marlix Mendez, Marlilia, Adelaida Blackman, Erika Camacho, Joanna Espinosa, Sonia S., Aileen Danila Snyder, Marieta Chodoro, Mark Anthony Rico, Laisy Supia Piñones, John Cedric Polines, Jason Edgiban, Sheribel Tolentino, kay Jane Earl, Crisma Salazar, Mary Acelar, Aisel Samehon, Connie Eregon, Ren Simbahan, Roslyn Flores, Maria Bernardita Bruca, Edmond Vargas, Teresita Cerone, Gangster Marie, Maria Daisy Mangi, Regan Macheco, Alisa Ricafort, Jessel May Libuon, Neza Alimanya, Glenda Dakilan, Marvin Viudes, Red Rose of England, Sheila De La Cruz, Hazel Benlot, Eric Bargayo, Jelyamar Tobalde, Sara Racines, Ronaldo Cabansag, Annalyn Rescate, Liz Liman, Franz Del Yomes, Jason Amor,
Aero Navarro, RD De Asis, Genuine Halmasco, Merasol Bangalaw, Marisa Prologo, Norient Batelano, Angie Katage Torregosa, Boss M, Enelar Acrolam, Maymay Mission, Jobert Dayon, Luz Bagsik, Cristina Amparo, kay Eliza Maria at Marlon Niño Blanco, Rose Ann Aicardo, Rosendi, Arlene Besa, Lady Warrior, Jeline Paclibar, Filipina Palsario, Jans Brosola, Marcelina Hore, Armel Sawadaan, Jan Zelter Uy, Jahid Yusop, Lulito Valle, Gary Bon, Yurika Jan Segaton, Janeline Mendoza, Judian Glua, kay Rael Relacio, Maylin Caballero, Kevin Ramirez, at sa kanyang asawa, Rayson Yao, Remel Diquilla, Janet Mariano, Riva Jane T, Janeline Mangolabnan, Candelaria Erisima, Abril Comia, Mark Lester Plete, Marivic Razonable, Monra Borromeo, Sherebel Tolentino, John Josephine Aquino, kay Janeline Mangolabnan, Abigail Aison, Rans Yanan, Julie Parcon, Renato Asejo, Mary Santo Tomas, Graciano Bayuhin, Remar Paranisa, Maricon Longino, Darling Togado at kay Nikki Jam Jam. Shoutout po at maraming salamat.